Sa locker room ay galit na galit si Sakuragi kay Fukuda at sinabing babawian niya ito. Habang pinagsusuntok ni Sakuragi ang locker ay inasar naman siya ni Rukawa at sinabing hindi kayang lumaban ng locker. Sagot naman ni Sakuragi na puro daw siya yabang, nilampaso lang naman daw siya ni Sendo dahil 2 points pa lang ang nagagawa niya. Wala namang bahid ng pagkainis si Rukawa sa sinabing iyon ni Sakuragi at sa halip ay relax na relax pa ito. Sa locker room naman ng reunion ay tuwang-tuwa si Coach Tauka sa ipinakitang depensa ni Sendo kay Rukawa dahil 2 points lang ang nagawa nito. Dagdag pa ng ibang players na wala daw talaga siyang binatbat kay Sendo. Ngunit mismong si Sendo ay duda rito. May pagkakataon na daw siyang kalabanan siya ng one-on-one ni Rukawa ngunit ipinasa niya lang daw ang bola. May kutob siya na may binabalak ito. Sa pagsisimula ng second half ay hindi pa rin mapalagay si Sendo kung ano ang nasa isip ni Rukawa. May masama itong kutob kaya tinanong na niya ito kung ano ang binabalak niya. Maging si Nobunaga ay hindi makapaniwala sa ikinilos niya nung first half. Sa ugali daw nito ay hindi ito papayag na matalo kay Sendo. May hinala din siya na may ibang binabalak ito. Ngunit ilang sandali pa ay biglang sumagi sa isip niya na baka ibinalato niya lang daw ang first half. Ito din ang hinala ni Sendo. Alam ko na, binalato mo ang first half para buo ang lakas mo ngayon. Oo, para talunin ka. Ngayon, humanda ka. Umatake na si Rukawa, ngunit bigla itong huminto sabay bitaw ng isang jumper. Pasok ang 2 points ni Rukawa. Kasabay nun ang hiyawan ng mga tao. Lulang mo. 4 na lang ang lamang ng reunion. Nahirapan si Mitsui sa depensa ni Ikagami. Nakita niyang papalapit sa kanya si Rukawa kaya ibinigay niya ang bola. Naiwan si Sendo sa ginawa ni Rukawa sabay drive patungong basket. Pasok ang reverse layup nito at nakakuha pa siya ng foul. Pasok ang bonus free throw ni Rukawa kaya 1 puntos na lang ang hinahabol ng Shohoku. Sinubukang makapuntos ni Fukuda ngunit sumable ito dahil sa magandang depensa ni Mitsui. Subalit nakuha niya ang offensive rebound. Dito ay natawagan ng foul si Mitsui. Kiskisan ng Bakulaw at ang Gorilla sa ilalim. Nabigyan ng magandang pasa ni Sendo ang Bakulaw kaya nakagawa ito ng 2 points. Ngunit sadyang mainit talaga itong si Rukawa dahil binaliwala lang nito ang depensa ni Sendo at tinirahan lang siya ng 2-pointer. Nagalit na si Coach Tauka kay Sendo dahil hindi daw nito magawang pigilan si Rukawa. Dahil sa galing na ipinapakita ni Rukawa ay dito na unti-unting ginanahan si Sendo. Dito na niya inatake si Rukawa. Gamit ang isang pamilyar na galaw ay naipasok niya ang kanyang jump shot. Nainsulto si Rukawa sa ginawa ni Sendo dahil ipinapalabas daw nito na kung ano ang kaya niya ay kaya niya rin. Ano? Ganun ha? Sinubukan niyang bawian si Sendo ngunit na-steal sa kanya ang bola. Mabuti na lang at na-steal din ni Miyagi ang bola. Wala nang nagawa ang kanyang bantay kaya nakagawa siya ng libreng layup. Nakalusot si Sendo sa depensa ni Rukawa. Sa pag-layup niya ay sinabayan siya ni Akagi habang sinubukan naman siyang supalpalin ni Rukawa mula sa likuran. Pareho niyang naiwasan ang 2 bantay at matagumpay na naipasok ang bola. Sinigawan ng mga players ng reunion si Rukawa at sinabing mas magaling daw sa kanya si Sendo. Finersinal naman yun ni Rukawa kaya naman pagkapasa pa lang ng bola sa kanya ay bigla niyang tinirahan ng isang 3-pointer si Sendo. Halos walang magpatalo sa isa't isa. Naging showdown ito sa pagitan ng 2 ace player. Dahil sa 3 points ni Rukawa ay naitabla na nito ang score sa 38. Nagpatuloy ang sagutan ng mga puntos ng 2 ace player. Si Rukawa na isang rookie pa lang ay halos pumapantay na sa galing ni Sendo na sinasabing isa sa pinakamagaling na player sa distrito. Nakasteal pa si Rukawa at dahil sa kanyang layup ay muli niyang naitabla ang score. Nakalusot naman si Fukuda kay Mitsui. Pero hinabol pa rin siya ni Mitsui. Ngunit sa paghabol niyang yun ay natawagan muli siya ng foul. Ito na ang kanyang ikatlong foul. Tuwang-tuwa si Coach Tauka dahil foul trouble na si Mitsui pero sinabi ni Hikoichi na may 3 na ring foul si Uzumi. Nung mapunta kay Sakuragi ang bola ay sinabi nito kay Fukuda na hindi pa daw tapos ang laban nila. Nalusutin niya ito at nag-drive patungong basket. Nagsagawa siya ng jump shot ngunit palpak ito. Kinuha niya ang offensive rebound at muling sumubok mag-jump shot. Sablay na naman ito. Sinabayan na siya ni Bakulaw para kunin ang rebound ngunit si Sakuragi pa rin ang namayani. Sa huling subok niya ng jump shot ay na-foul siya ni Bakulaw. Ito na ang pang-4 na foul ni Bakulaw. Tuwang-tuwa si Mitsui at Miyagi sa nagawa ni Sakuragi.
Napuwersa naman si Coach Tauka na ilabas muna si Usmi. Nabigyan ng 2 free throws si Sakuragi. Parehong mintis ang kanyang free throws. Ngunit nakuha niya ang offensive rebound sabay bigay sa libreng si Mitsui para sa isang 3-pointer. Nagawa niyang may pasok ang tres niyang yun at dahil dito ay nakuha na nila ang kalamangan. Michi! Tumindi na ang depensa ni Sakuragi at muntik pa nitong maagaw ang bola. Napunta kay Sendo ang loose ball at ibinigay sa kanilang sentro ang bola. Ngunit supalpol ang inabot nito kay Akagi. Pass break ng Shohoko. Sablay ang tira ni Rokawa. Nakuha ni Akagi ang offensive rebound sabay bigay kay Sakuragi sa ilalim. Lamang na ng 3 ang Shohoko. Wala nang nagawa si Usmi kundi panoorin mula sa bench kung paano lampasuhin ng Shohoko ang kanyang team. Galit na galit siya sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa para matulungan ang Ryunan. Gigil na siyang muling makabalik sa court para mapigilan ang pananalasa ni Akagi. Sa pagtira ng jump shot ni Fukuda ay nagmintis ito. Nandun si Sakuragi para kunin ang rebound. Talagang napakalakas niyang tumalon kaya walang magawa ang kanyang mga kasabayan. Subalit sa kanyang sobrang pagka-agresibo sa pagkuha ng rebound ay hindi niya sinasadyang matapok ang bola papasok sa ring ng kalaban. Puntos yun para sa Ryunan. Tawanan ng mga tao sa kanyang nagawa. Salamat ah! Hiyang-hiya siya sa kanyang naging kapalpakan. Nagpatuloy ang magandang ipinapakita ng Shohoko. Hindi na makadepensa ng maayos ang Ryunan dahil sa napakaganda nilang pasahan. 5 na ang lamang ng Shohoko. Halos panghinaan na ng loob ang team ng Ryunan. Kinuha naman ni Sendo ang atensyon ng kanyang teammates at sinabing kumalma lang sila dahil mahaba pa naman ang oras. Muling nanambalik ang sigla ng Ryunan. Sa pag-drive ni Ikagami ay napakagat nito si Sakuragi sa kanyang fake. Subalit sadyang napakalakas talaga ng katawan nitong si Sakuragi dahil inabutan pa rin niya ang tira ni Ikagami at matagumpay na sinupalpal ito. Wala talaga itong kapaguran dahil nakuha pa rin niya ang bola. Na naman? Tao ba talaga to? Ayos! Gustong hamanin ni Sakuragi si Fukuda ng one-on-one para makabawi siya ngunit bigla siyang dinoball team. Napuwersa siyang ipasa ang bola kay Miyagi. Kumat naman si Rokawa kaya nakawala siya kay Sendo at mabilis na ibinigay dito ni Miyagi ang bola kaya nalibre siya para sa isang layup. Nadagdagan na naman ang kalamangan ng Shohoko. Hindi na makatiis si Usmi sa kanyang nakikita kaya nagpa siya na siyang magpaalam kay Coach Tauka para pumasok na ulit sa laro. Ngunit hindi pumayag si Coach Tauka at sinabihan na maghintay pa siya na sumapit ang 5 minuto. Nagmintis naman si Rokawa sa kanyang jumper. Nakuha muli ni Sakuragi ang offensive rebound at agad niya itong itinira. Ngunit sablay na naman ang kanyang jump shot. Nakailang beses siyang sumubok ng jump shot ngunit sablay lahat. Hanggang sa nasupalpal na siya ni Sendo. Nagsagawa ng pass break ang Ryunan. Nagtangka si Sendo ng isang fake pass, subalit hindi kumagat si Akagi kaya nakatikim ng supalpal si Sendo. Todori, yan ba ang tinatawag ng victory cry? Muling pinilit ni Usmi si Coach Tauka na ipasok na siya sa laro dahil unti-unti na daw lumalaki ang lamang ng Shohoko. Subalit nagmatigas si Coach Tauka at sinabing hindi pa daw pwede. Ipinaliwanag naman niya kay Usmi na hindi pa nakakasiguro ng panalo ang Shohoko kahit nakakalamang sila sa ngayon dahil pwede pa daw nilang mabaligtad ang sitwasyon. Patuloy naman ang pananalasa ni Akagi sa ilalim. Kahit sinubukan na siyang i-double team ng Ryunan ay baliwala lang sa kanya. Desperado na ang Ryunan na pigilan si Akagi kaya pinagtatluhan na nila ito. Ngunit hindi nagpanik si Akagi. Dito lumabas ang teamwork ng kanilang team. Mabilis ang kanilang naging pasahan at halos lahat ay nakahawak ng bola. Tinapos nila yun sa pamamagitan ng isang layup ni Sakuragi. Umabot na sa 13 ang kalamangan ng Shohoko. 6 na minuto na lang ang natitira sa laro. Dito ay nagpasya na si Coach Tauka na ipasok na si Usmi. Para kay Coach Tauka ay ito na ang pinakamagandang pagkakataon para isagawa ang kanilang counter-attack. Pagkapasok pa lang ni Usmi ay agad nitong hiningi ang bola para subukang makapuntos. Ngunit basang-basa ni Miyagi ang kanilang plano kaya na-steal nito ang bola. Nagsagawa ng pass break ang Shohoko sa pangunguna ng 3 pinakamabilis sa kanilang team. Subalit nakaabang sa kanila si Sendo para sila ay pigilan. Ginamit ni Miyagi ang kanyang pambihirang bilis para siya ay malusutan at pagkatapos ay nagsagawa siya ng layup.
2 points na naman para sa Shohoko. Muli nilang ibinigay ang bola kay Uzumi. Kahit 4 na ang kanyang foul ay sumugal na ito. Pinwersa na niya si Akagi. Humingi ng offensive foul si Kogori ngunit hindi yon tinawagan ng ref. Ibinigay niya muna ang bola sa labas at pagkatapos ay muli niyang susubukan si Akagi. 8 segundo na lang sa shot clock. Uzumi, wala na tayong oras! Itira mo na yan! Itira mo na! Muling namwersa si Uzumi. Sabay pasa niya kay Sendo at tinapos yon ng jump shot ni Fukuda bago pa man maubos ang shot clock. Pumasok ang tira nito. Nabuhayan ang Ryunan matapos ang kanilang play na iyon. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng momentum at balak na nilang agawin ang kalamangan. Hindi naman papayag ang Shohoko sa gustong mangyari ng Ryunan.